So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, isang mabilisan na intro na lang para makapag-start tayo kaagad. So ayun, Motus Battle League, Motus Battle reviews pa rin tayo. Gaya na sabi ko sa inyo sa mga past reviews natin, September will be more on Motus Battle. Okay? Kasi marami akong mga battles dito na gustong mapanood at I think napag-iwanan na ako sa Motus, kaya nung mga nakaraan nakasubaybay ako dito. Kaso nga lang, inuna natin yung mga tournaments sa Flip Top, then yung mga unwatch natin sa Flip Top na gusto natin panoorin, yung mga request nyo. Kaya feeling ko na behind ako sa Motus. Kaya yun, bilang bawi, September and October more on Motus, pero nakasingit pa rin naman syempre dito yung mga gusto ko mapanood sa Flip Top at yung ibang request nyo. Okay? So, yun. Tignan natin kung matatapos natin ngayong taon yung dalawang tournament pa. 2013 Isa Buhay, tsaka yung 1UP 5. Gusto ko nang ma-review yung 1UP 5 to be honest, guys. Pero, yun. Antayin natin. Pagsasabay natin yan. Okay? So, ngayon, Rayload versus Jamie Sykes ang re-review natin. Sa mga nag-aabang ng ma-review ko yung battle ni Rayload, eto na guys. Napanood ko na to si Rayload ng live, puta. Malupit to, men. Kaya looking forward ako kay Rayload sa Pedestal 4. Let's see. So yun, huwag natin patagalin to. Pisa na natin to. Rayload versus Jamie Sykes. Let's go. Sykes, Kalayaan 5. Pakinggan natin. Game. Congrats! Sa kakatasa at sa kakaipon mo, kaya ka na andyan. Kakaatat ba kakapaikot mo sa kamay ng orasan? Kakasatsat! Ako titikom yo, hanggang dyan ka na lang. Kakakasa at kakareload mo, kaya ka magja-jam! Sige, kalabit! Magpapansin ka lang sa akin, pero di ako basta-basta pumapatos ng bimbo. Sige, spit! Padulasin natin tong pagsubok para mapasubukan na mag-deep throat. Para matanggal yung nakabara, makatawid langit na tong na-stuck lamang sa limbo. Sinadya akong matagal di magpakawala para sa una nating pagkikita makapagsuwalo ka ng reload. Patikim pa lang, agad-agaran na nga siya napalunok. Sa patimpalak, sagad-sagaran niya na siya iniluklok. Beginner's luck, kundi aamin, pues ako ang tutumbok. Talagang ilalaglag tong batang di sadya pagkaputok. Bakit? Sino na ba mga nakalaban niya? Bakit? Pinong-pino na ba mga karanasan niya? Laging mismatch. Wait lang, pamilyar sa akin yung ganong bitaw, ganong bagsakan. Alam ko, sinasound trip ko yung na yun yung kanta na yun Tirador ni Abra. Pakinggan nyo yung Tirador ni Abra, guys. So feeling ko hindi ako totally sure kung doon yun ba yung bagsakan na. Nung narinig ko kasi yung kung paano dinideliver ni Jamie Sykes yung bara na yun o yung linya na yun, pumasok agad sa isip ko yung kanta ni Abra na Tirador. Tirador ba yun? Alam ko yun. So wala lang, yun feeling ko yun. Tok! Bakit? Sino na ba mga nakalaban niya? Bakit? Pinong-pino na ba mga karanasan niya? Laging mismatch. Kung di preparado, di marunong magsulat, mali pag-dispatch kahit experiencado, malabong kasukat. Pakita, kayabat, katapat. Di nga kita pinagtuunan, sa pagyayabang lang rin. Kaya kung sa akin ka nakatutok, ako di magbibigay pansin. Suplado na suplado, kahit di mo patawarin. Galing nun Katapat, di nga kita pinagtuunan, sa pagyayabang lang rin. Kaya kung sa akin ka nakatutok, ako di magbibigay pansin.
Suplado na ako, suplado. Gago, dyan si Sayad, oh. Nanonood si Sayad sa likod, oh. Magbibigay pansin. Suplado na ako, suplado. Kahit di mo patawarin. Pagyayabang tulong sa'yo'y pamamahagi laman ng hangin. Huwag idaan sa lalamunan. Diyan ka mabubulunan. Diaphragm di mabunutan, kaya babara na nabuo dyan. Pero in fairness din kay Reload, ramdam nyo din intensity. Parang di mapapa-reload, bitit capacity. Kaya, nakakahiya. Nahirapan siyang huminga. Kailangan mo'y kakulangan para mabuo kabuuan? Pwes ibigay mo man lahat, minamalas kang lubos. Pagkargay kapupulutan, pagkasay magsusunuran, pagka-fire magsusunugan. Arsonista to di gunner, fuck your fucking gun. Boris need ko lang mga flamethrower. Pagkasabi kong game over, pagka-reload, ubos, tupok, sige ka na bit. Ngayon ka mang limos. At sa mga humihiling, na sana andito pa rin yung gigil ko, na sana hindi na magpapapigil to, na sana masabi ko yung mga gusto nyo na sabihin ko. Consider your wish granted, but you better be careful what you fucking wish for. I ain't wishing you well, pero nagbigay na ako ng barya. Dagdag mo na lang yung wish that you fucking did more. Tangina. Patikim pa lang yan, boy. Tanginang yan. Kakaiba yung Jamie Sykes, tol. Tapos nung part na may binagsak siya no. So di ko alam kung ano yung binagsak niya, pero yung part na doon, yung nagbagsak siya doon, may pagkasayad yung delivery niya doon, no. Ulitin natin 'yan, ha. Na sana masabi ko, gone, Boris need pagkargay kapupulutan, pagkasay magsusunuran, pagka-fire magsusunugan. Arsonista to di gunner, fuck your fucking gun. Boris need ko lang mga... Yun, yung part na yun, yung scheme na yun, may pagkasayad yung delivery niya doon. Flamethrower, pagkasabi kong game over, pagka-reload, ubos, tupok, yan. Sige ka na bit. Ngayon ka mang limos. At sa mga humihiling, na sana andito pa rin yung gigil ko, na sana hindi na magpapapigil to. Magaling to, na sana masabi ko yung mga gusto nyo na sabihin ko. Consider your wish granted, but you better be careful what you fucking wish for. I ain't wishing you well, pero nagbigay na ako ng barya. Dagdag mo na lang yung wish that you fucking did more. Sam, patikim pa lang yan, boy. Gagi, intindi nito ni Jamie Sykes, no? Gusto ko sanang sabihin kanina, no, na slow start siya. Pero is a part of his part of his performance, no, na magi-start sa ganito tapos pataas ng pataas. Okay. So ito, to be honest guys, nung una medyo yun nga, slow start. Medyo hindi ko nagustuhan yung timpla ng atake ni Jamie Sykes. Pero nagulat ako habang nagpe-perform siya, habang nagpo-proceed siya sa pagde-deliver. Nakukuha niya yung attention ko, no? Na nagugustuhan ko yung kung paano niya itawid yung linya, nagugustuhan ko kung paano niya dinideliver yon, nagugustuhan ko yung punto niya. Actually, yung punto medyo hindi nga ganun kalinaw yun, eh. Pero kung paano niya kasi ginagamit yung mga angulo na yun, sobrang epektibo. Kaya para sa akin, ang ganda nung lalo na yung time na nagbagsak siya ng yung sinasabi ko na may flow doon, na kamukha nung bagsakan ni Abra doon sa kanta niya na Tirador. Sa mga hindi nakakalam, pwede nyo panoorin yon or pakinggan yon. Sina-sound trip ko yun, kaya familiar sa akin yung nung narinig ko yung flow na yun, yung bagsakan niya. Mesmerizing, di ba? Parang narinig ko na yun. So ayun, pumasok sa isip ko yung kanta ni Abra na Tirador. So pakinggan nyo yun. Tama ba ako? Sige, i-double check natin, ha.
Baka kasi sabihin nyo, wala namang kanta si Abra ng Terot. Double check natin. Sinasound trip ko yun eh. Ayan o. Ayan ito. Ito guys. Kita ba? Hindi kita eh. Basta yan. May kanta si Abra ng Terot. Feeling ko, pares kasi magkamukha. No? Hindi ko naman sinasabi na ginaya, pero magkamukha kasi yung bagsakan niya doon. Then, yung part na nung nag-deliver siya is kamukha nung kay Sayad. Isa yun, plus factor din sa akin yun kasi sobrang naging agresibo siya nun. Tapos, alam mo yun, ang ganda nung istorya ng ang ganda ng concept ng round 1 ni James Sykes. Slow start, tapos ginapang niya pataas ng pataas. Naging umabot sa peak, naging solid. Tapos, nung nasa taas na, bigla siyang naging malumanay. Tapos, inend niya sa ganon. So, para sa akin, hindi naging kulang yung ender niya. Kasi, hindi naman naging pababa eh. Hindi naman after ng inaabot niya yung peak is naging pababa yung performance. Hindi naman naging ganon yung nangyari. Umabot siya ng peak, tapos parang pinos lang niya yun. Na, which is, dudugtungan ko yung peak na yan sa round 2. Kung gets nyo, kumbaga pagdating dun sa pinakataas, yung pinakamalakas na performance, kinat niya yon, nag-post siya doon, tapos patikim pa lang yan. So nakahang yung ender niya, kaya naging kaabang-abang yung 2 at 3. So magandang creativity yung pinakita ni James Sykes dito. Sa references, sa angle, sa punches, hindi ko na masyadong ang ginawa ko kasi nag-base na lang ako sa performance kung paano niya tinatawid yung mga suntok niya, yung mga linya niya. Doon ako nag-base. Kasi kung ganun yung style niya no? Hindi siya more on mga punto, hindi siya more on mga haymakers or sabihin natin heavy or direct. Mas first time ko mapanood si Jamie Sykes to be honest. Pero the fact na nagugustuhan ko yung concept niya through his performance, plus factor yun. So yun, tangin na 12 minutes na yung video natin. 4 minutes pa lang yung battle. So yun, tapos naman na ako mag-explain. Balikan natin right after mapakinggan natin yung Rayload sa round 1. Game! Grabe yung mga banat. Sobrang banayad. Yung mismong kinokopya mo, magkakasayad ka sa sayad. Ayun. Game! Kasasabi ko lang na yung delivery niya is may pagkasayad. So ayun, na nagawang angulo ni Rayload yun. Game! Rayload versus Jamie Sykes. Kasi nagbabalik na siya. Pwes aabutin mo dismay. Pagka-dismaya. Binigay ni Sykes na enemies. Inalis ko negative. Mistulang psychotherapist kay Jamie Psychotherapist. Simulan natin yung assessment. You know, I studied this game. Di ka dapat nasa motos if you're going insane. Pagtapos ko sa therapist, psych naman, hirap lang intindihin. Kailangan ng recovery, mga nire-release mo, Kasi binigay mo, Jamie Sykes, tipong not so very nice. Apak-apakan lang tong peste o kaya insecticides. And besides, sinetnicide na every fight very tight. Malakas yung battle kung binigay mong J may MP lights. Kasi tinalo siya ni Ultimate. Yung tanging highlight niya sa battle. Tinalo ka ng MC busog na Harry Potter. Doon pa lang sa may sakit, nagawa kang i-defeat. Ako iba, ibig sabihin pag may uuwing deceased. Di pa nga big fish yung eel. Talagang alanganin to. Gusto matesting rape, sumabay ka sa lalim ko. Malamang di nga magigets. Kasi outdated ka tapat.
na isang hit pa lang nung E-list, faded ka agad. Kaya E-list, kaya okay. nga nalagot. Sa truck yan papasok, babagsak yung body bag, rinig mo rin na lagabogo. Kalma. Kalma. Kasi may guest site in this room. Napasok niya sa Motus yung K-pop na beat room. Kung mag-bars nakakatakot, puta grabe si Idol. Mag-horror course sa battle pagkagaling sa parlor. O nag-switch bigla sa jokes. But suddenly bumoses. Ginagago lang tong Jamie parang Anthony Lodone. Sakto. Okay. Galing to ng World War. Double meaning pa yung setup. Na nag-back out na tong Jamie no nakita niya yung red flag. Declaration to ng war. Okay. May choice ka pa, it's up to you. O matras ka din sa Rayload para bang si K3U. Kasi galing sa liga ni Akata. Nakadepende yung bait. Nung iniwan siya nung 80s sa Christian bumalik. Pero sa pinanggalingan Ayos din yun. Grabe. yung pag-choke niya sobrang frequent. Pag di nakalimot, ituturing niyang achievement. Biglang mananahimik. Pare, I stay different. How the fuck ikaw yung psych kung panay ka silent treatment? Kaya di na bago para sa amin yan kung mawala. Kahit di galing pulo, madalas yang tulala. Mananahimik pagka-reload at sumakto yung next. Diretso bala sa veterano, Ronaldo Valdez. Kasi laglag tong Jamie Sykes. Kahit itodo pag-present, for formality lang pag-attend ng JS from event. Round 1 pa lang. Round 1 pa lang siya ay wasak. Napasubo na tong hoe. Tunay nga na Jamie Sykes. Naputukan ka na ng load time, bitch. Time, pakalaw ba? So ayun yung sinasabi ko eh. Kaya tawag dito, mag-judge pa sa ganitong klaseng battle sa habang hindi ko pa napapakinggan yung isang MC. Kasi tulad niyan, nakapagsabi na ako ng marami doon kay Jamie Sykes, 'di ba? Which is as is naman 'yon. Pero nung narinig ko si Rayload, naging naging iba, no? Naging iba yung approach ng dalawang MC sa isa't isa. Okay? Or sabihin natin, sige, para mas madali, mas maintindihan nyo, style clash, no? Malakas yung pinakita ni Rayload through, sabi ko nga sa inyo, hindi ko siya ginudge per punchline, haymakers. Ginudge ko siya as performance, kung paano niya dinideliver, tinatawid yung mga linya niya. Ganun ko tinignan yung round 1 ni Sykes at ni Jamie Sykes, at sobrang epektibo nun para sa akin. Kaya ayun, di naman ako nagsisi na ganun ko siya ginudge. Pero pagdating kay Rayload, iba naman yung naging atake. Iba din yung naging judgment ko dito. Kasi ang daming pinakita ni Rayload dito. Nameplay dun sa Jamie Sykes na JS, 'di ba? Pakita ng JS sa event. Yung Jamie na si Jamie, kalimutan ko ano yung last name ni Jamie. Tapos yung girlfriend or asawa ni Anthony Leodenas ba yun? So pinapanood ko sila dati, pero ngayon hindi na. Basta more on haymaker si Rayload, more on punchline, more on direct punto. Tapos hindi naman ako nagulat sa performance ni Rayload kasi napanood ko na to ng ilang beses. 'Di ba? Napanood ko siya against Grim, tapos napanood ko siya ng live against Therapist. 'Di ba? Tapos ngayon ito yung consistent, no, kung paano ko napanood si Rayload nung debut battle hanggang dito. Pasok. So, ayun, in short, iba yung naging atake ng dalawang MC. So, i-breakdown na natin to kasi for sure magiging ganito yung kalalabasan ng 2 and 3 'di ba? So, para pakinggan na lang natin yung 2 and 3, wala na tayong masyadong explanation doon. Ayun, style clash, sobrang style clash. Effective si Jamie Sykes sa style na ginagamit niya. Effective si Jamie Sykes sa delivery. Effective siya sa
concept. Sobrang, yun yung tatlong nakita ko na epektibo si James Sykes. Kay Reload, performance, I think, tabla, no? Performance ni Reload tsaka ni James Sykes, parehas eh. Reload more on bars, punchlines, haymakers, doon umiikot yung round 1 ni Reload, which is para sa akin mas epektibo yon against sa style na pinakita ni Jamie Sykes. So paano ko ba ito mas ma-explain na maayos sa inyo? Kumbaga ganito, yung style na ginamit ni Reload sa round 1, sobrang epektibo nun at nauuga niya doon si Jamie Sykes through his 4-bar set, punchline, haymakers, nauuga niya doon. Nameplay, wordplays, diba, nauuga niya doon. Kaya sa akin, malakas yung impact nung yung round 1 ni Reload kay Jamie Sykes kasi direct yung mga suntok niya. Kay Jamie Sykes naman, maganda yung performance niya, walang tapon doon, pero kung titignan natin siya as a battle, kumbaga may mga times na hindi yun umaabot kay Reload, no? Sabi ko nga sa inyo, sa performance, sa concept, sa ano pa yung mga kategory na sinabi ko, sa yun, maganda yon, no? Pero since battle rap, I think lamang si Reload dito in terms of haymakers, punchlines at mga direct na linya, diba? So yun, in short, ulitin ko lang, mas epektibo yung style ni Reload kasi mas tumatama yon. Kay Jamie Sykes naman, okay yon, malakas yon, pero nabibitin, hindi yun masyadong kumokonek or tumatama kay Reload. Kung tumatama man is hindi ganun kabigat. So ganun ko siya ginudge, no? So yun, medyo mapapasarap ata tayo sa ano dito sa battle na to kasi 21 minutes na yung vid natin. Round 1 pa lang tayo. So yun. Round 2. Score ko dito is 9-8 in favor of Reload. Shit! Ang daming pinagsasabi. Tol, sobrang dami nun. Anong Jamie Sykes? Bobo Jamie yun! Tanga! Pronunciation lang, di mo kaya? Si Ray daw ay solido. Hindi ko madamang nilatag. Kundi pa dadalaw rito, saka anto kayo winasak. Ako'y astang patay, walang kibo. Panay mo ko tinatawag? Isadyang sablay, umanggulo. Ba't ako papakuha sa liwanag? Kasi si Ray daw ay solido. Hindi. So daling mabaklas niyan, pinapakanta niyo ko dito ay kung ulan bumagsak yan. Sa pagbayo na tarantamay, taguang kalalagyan ako'y bagyong nanalanta para liwanag pagtakpan. Kasi si Ray... Sayad yung delivery, no? Galing nun. Tapos nandyan si Sayad sa likod. Yan ako'y bagyong nanalanta para liwanag pagtakpan. Kasi si Ray daw ay solido. Hindi. Kung daw siyang ba pinapatag, hindi pa ako kumbinsido. Pagkatamay dinawasak. Pagkat siya'y laro ang atang. Tao-tauhan lamang. Sapul ang tamang. Kung si Ray nga ay solido, siya'y tagos-tagusan lamang. Kaya si Ray, naliwanagan. Pagka-fake, masisilayan. Roleplay ng repackage sa stilong na paglumaan. Kaya paano masisave? Kung yung power na di-drain. Pagka-reload yan ng RPG, din yan na ma-launch yung game. O, you got game? Siguraduhin di pirata. Pinanggalingan ng laro. Eksklusibo ba yung titulo? Ba't parang di sa'yo? Kaya shoutouts kay Exclusive! Kasama ko sa World War na hindi nyo kilala. Pero kilala nyo si Reload at yun yung malala. Ipong makirit delivery, kanyan dala-dala. Ginanahan ka magnakaw, tinangay mo pa, lamya. Kaya, mga kahayupan ni Ray, sasapitan na ng dark times. Ngayon binigyan ka ng vet para magbayad sa iyong war crimes. Who the fuck is Ray? Look,
1 take, 2nd take, 3 takes. I don't wanna judge you, but I'll do it anyways. Magnanakaw! Don't take it personally, tol, ha? Wala tong halong hate. But you better say you're sorry cause you took so many takes. Kaya kinulang therapist para sa breathing problem niya. Problema lang kasi humihinga pa siya! Responsibilidad, di ko aakuin, pero papanagutan. Kaya nga tinuturot sinisisi ka para malagutan! Woo! Shit! Grabe ka, Ray, kung ano-ano talaga mga pinagsasasabi. Sige, subukan mo sisirin. Silipin pain ko. Kumagat na yung dilim. Ray, di mo naabot yung lalim ko! Kaya kung gusto mo lang ma-overcome, ay mahinang ikaw lang. Pinakamabigat mo mang sarili kung bangkay lutang yan. Kaya kung ganyan pa rin mga dala mo, you can't fool around me. Gago, magpalit ka na ng estilo if you don't really want to. Magabang ka sa round 3. Nigga. Okay, so ganun pa rin yung naging atake ni Jamie Sykes ba to? O Jamie Sykes, I don't know. Ganun pa rin yung naging atake niya. Kung ano man yung naging komento ko sa round 2, sabi ko nga sa inyo, i-breakdown na natin yung round 1 nila parehas para pagdating sa rounds 2 and 3, magdadagdag na lang ako ng konting comments. Pero to be honest guys, yung round 2 ni Jamie Sykes, nag-antay ako ng ng another level ng performance, another level of energy, another level of concept, another level ng round 1 niya. Kaso nung napakinggan ko yung round 2, sabi ko, feeling ko same lang yung round 2 niya dun sa round 1 na pinakita niya. So hindi para sa akin hindi nag-exceed, hindi umangat, as is, no? Tapos ganoon pa rin sa kung tatanungin niyo ako sa punchline, ganoon pa rin. May mga times na tumatama, may mga times na hindi, minsan umaabot, minsan hindi. Kung tatama naman, hindi ganoon kabigat. So, yun, ganoon yung ganoon yung take ko dun sa 1 and 2 ni Jamie or ni Jamie Sykes. So, okay, reload, pakinggan natin. Nigga. Ang lupit. Nagrebat pa yung lintik. Jamie or Jamie, tawag sa inyo, burnik. Pero grabe yung round na yun. Pati ako napabilib. Daming ang linyang bumakat. Kitang-kita sa leeg. Punong-puno ng gigil. Pwede kang YouTube singer. Battle ka sa JBL kalaban Bluetooth speaker. Pinapamukha ko lang sa'yo. Nagets kita, it's just a face. Panalo ka sa palakasan kung sa volume naka-base. Sige, patulan natin. Agree. Yan napili ko na scheme. Total rakista tong si brother. Feeling hardcore pa ang team. Hanggang ma-fall asleep not knowing yan ay dream. Pine-perform ni Jamie psychosocial panay scream. Kaya sige, taasan mo pa ng mga ibabaw na tong fuck up. At may J na sasalangit parang vocalist ng Slapshot. Pes iuuntog yung ulo. Taas baba tsak tembang. Sa mga nakikijam na saksihan nyo yung pag-headbang. Pero alam nyo ba kung ba't ganyan napiling tema? Impluwensya niya metal kaya nagpapakalanseta. Mula cadence, bars at flow, kanyang binalangkas. Pati pagiging singkit, puta di pinalagpas. Kaya bumenta ng sagad kasi familiar sa receiver. Sadyang may dating agad pag lancer gamit pang-deliver. Kaya sa liga nga ng 3GS lang din siya sasampa. Naging magulang dun sa Lance kasi alam niyang bata pa. O inabuso niya yung bata. Sa paggamit swabe rin. Paano usad yung karera kung may halong trafficking? Pero kasi madali lang yan gayahin para masarap sa tenga. Babaliin lang yung rhyming niya, nagpapanggap na meta. Oo, Jamie Sykes lie sa paggamit ng lanseta. Etong Jamie Sykes lie sa paggamit ng lanseta.
Kaya sige, magpakalans. Total gasgas na ganyang estilo. Ako naman yung babalakid, nasa reload yung gatilyo. Kaya tutok na to... Hindi, kawawat halata na. Sapat na mga... Ito ngayon ko lang napansin So, props kay Reload. Pero ngayon ko lang napansin yung kung paano siya at some point, no, hindi naman buong performance niya. At some point may pagka lip cram din si Reload, no. So, para sa akin lang naman. Gasgas na ganyang estilo. Ako naman yung babalakid, nasa reload yung gatilyo. Kaya tutok na to... Hindi, kawawat halata na. Sapat na mga punches, di na dapat mga bala. Kasi marami nang sumubok sa akin na idaan lang sa sigaw. Iba yung bumibitaw ng malakas, sa malakas binibitaw. Pero wala yung katunog sa motos. Binabago niya ang norm. Panay sigaw mo laga po. Welcome back, Japorms! Diyan ako believe sa'yo. Lahat kaya mong maging. Lumalabas na Jammy Sykes pero galawang Jammy Sins. Ngayong alam na ng lahat ikay pathetic na artist. Ngayon na-diagnose tong psych na may identity crisis. Kaya sige, daanin mo sa boses mo ng gigitata. Yung tunay nga na Jamie round 3 mo makikilala. Okay, so sa round 2 ni Reload, hindi ito yung round 2 na inaasahan ko kay Reload. Para sa akin bumaba diba? Para sa akin bumaba yung performance ni Reload dito. Nawala yung yung effective nawala yung effectivity ng mga bara. Nawala yung effectivity ng mga solid na haymakers at punchline. Kasi sa round 1, kung mapapansin nyo, sobrang ganda nung pagkakagawa ni Reload doon at kumokonekta talaga yon, which is ayun nga yung naging comment ko sa round 1 ni Reload, no. Mas kumokonekta, mas mabibigat yung punto, yung mga references mas okay. Pagdating sa round 2, syempre andun yung expectation ko na mas aangatan niya yon. Pero I think yung round 2 naging one step behind. Kita nyo naman siguro hindi ako masyado nag-post doon. Nag-antay ako ng isang solid na linya, pero wala tayong nakarinig, wala dumating na pamatay na linya. So I think yung round 2, I'll give it a tie sa score na 8 points. Consistent si Jamie or Jamie Sykes, pero si Reload naman is bumaba yung energy niya. So I think yung both round 2 ng dalawang MC tie, di ako makapag-decide doon. Actually, pwede kong ibigay kay Reload yung round 2 sa konting-konting lamang. Pero, syempre, props pa rin dun sa performance ni Jamie Sykes. Kasi, para sa akin, yung performance ni Jamie Sykes or ni Jamie Sykes is enough naman yun para itabla niya yung mga linya na nagustuhan ko kahit papano sa round 2 ni Reload. So, I can totally decide who's winning this round. Kaya, tabla ko muna to sa 8. Round 3. Yan. Sige, kalmahan natin. Ayun, sige, kalmahan natin. Lanseta na naman. Palagi nga na lang minimension. Babanggit ng sikat. Wala na bang ibang masulat para lang makapag-draw ng attention? Sige. May konting hawig lang sa estilo. Kanya lang sinisita. Ba't di natin kamustahin yung mga nagpapasulat talaga? Woo! Sa mga nagpapasulat po kay Lance, lahat kayo kilala ko. Kaya Lance, kung ayaw mo ako mag-spill, battle mo ko. Okay, kalmahan lang natin. Open up and speak louder. Di na dapat i-impose. Moment of vulnerability. Ano yan dapat dyan dinedisclose. Pagka-empty mo ng load, yung mugs, de-dispose. Nagkape ka na ba? Yung mugs, de-dispose.
Ay, ba't di ka pa nagising na sa ngalan mo na pili? Agyara ko na silip na doon ka mas expose! Reload pa! Huwag ka magtatago yan ang huwag mong gagawin. Pakita ka ng bago may bisita kang dumarating. Slow it down! Pagluwa mo dun sa Ray, isalpak mo na si Martin. Seeing double, tol, hindi. Kita-kita sa isang magazine. Kasi di porke may Ray, malabig star aasta. Pasimula pa lang karera sa pag-kickstart papalya. Matatag ba iyong pyesa o which parts ang banda? Big picture di makikita dyan sa clip parts mong handa. Oops. Kalma. Sabi niya kalma. Mula dati, kanta mo yun. Mula dati, hanggang ngayon, flow niya walang pag-usad. Still water sa gulong. Mga peste na mumugad. Kaya kahit ilang mang clips mo ang aking mapanood, walang makitang pagbabago, mag-click man ng reload. Pinagbuksan nyo itong bagong sa luma nagpakulong. Ikay ibabaon sa limot at ako yung paahon. Ibabaliktut, babaguhin yung tugtog ng panahon. Pag sinabi kong balik sa beatbox, pasok sa kahon, bagong ataol. Kahit matagal ka ng patay, yan ang nahukay ko sa deep web. Sa pagsuyod ko ng una mong paghawi, naspatan kita ng split ends. Sa paglapit mo sa grim, na-experience mo ay near death. Pero sa comment section kabaon nung nasuri na ng in-depth. Luto! At regarding naman sa naging battle niya ni Jack, pinakitaan lang yung Ray ng mga di niya kaya i-project. Regardless of you winning, yun ang di mo ma-accept. And in regard sa'yo as rapper, ang sarap mo i-reject. Kaya basta po, gago, wag ka na kumontra. Wala na sa lugar pagkabano. Pagkabano mo na sumobra. Kasi akala pag lagunay, hitik agad sa bunga. Pitas ka sa akin. Sa pag-ani mo ng talo ay akong makakauna. Whew. Sa pag-ani mo ng talo ay akong makakauna. Oh shit. Sa pag-ani mo ng talo ay akong makakauna. Shit. Sa pag-ani mo ng talo ay akong makakauna. Yan na, nag-choke na. Tayo na kasi, sinisita. Pero, sige, tutuloy ko pa rin. Para lang mapaganda. Tayo ng tangkad mo pala sa personal, no? Hindi ko rin inaakala. Muntik na ako, kala mo papasubo ko titi ng kano. Buti. Ayan na, tangina. Ah, shit. Sige, tangina, ito na. Sige, tapusin ko na lang. Yeah, last line. Pag reload kumasa, may kalabang tutumba. Gago, pag reload kumasa, para kang tanga. Kasi pag reload kumasa, para kang naglalaba. Time. Sige, time na. Okay, so blackout totally, no? Maganda sana yung na-generate niya na or na-deliver niya or na-spit niya na mga lines na mga verses kaso napilay. So sayang. Time, halimbawa, reload. Nag-freestyle na lang si Idol. Akala ko prank. Kaka-reload mo ng reload, yung memory naghang. Okay. Galing ka po. Sa layo ng biyahe, alam ko na hassle to. Kaya bago magsimula, palakpakan natin si Michael Joe. Pagpasensyahan nyo na. Nangangalawang pa sa past. Habang ako ay pull the trigger pag pinakitaan ko ng ras, pero bakit nga ba siya nagka-spotlight? Sino nga ba si Jamie? Balikan natin yung timeline, game.
2016 battle mo sa World War Handicap. 2017 kay Ultimate ay body bag. Tapos nawala bigla sa scene. Sobrang wak kang MC. Di mahanap, parang battle niya kay Mac at JD. O sadyang di na in-upload. Mga patalong banat. Kasi pag usapang MJ nakatago dapat. MIA since 2020. Kasi na-busy daw sa life. O sadyang yung battle rap sa'yo wala ng hype. Ngayon nakatungtong na nga ulit sa stage ni Sight. May pagka-lip cram talaga yung delivery ni Rayload, no? Tsaka yung mga galaw niya. Lip cram. 2020. Kasi na-busy daw sa life. O sadyang yung battle rap sa'yo wala ng hype. Ngayon nakatungtong na nga ulit sa stage ni Sight. Pinaabot mo ng 4 years nang tapusin ko yung psych. Ngayon tumaas na yung degree. Pusi kayo yung psych, okay? Puso ay malalanghap. Galing. Unang battle mo sa moto ay mainit pagtanggap. Pes ngayon ilalantad. Kung ba't nahugot iho, na binigyan ka ng load kasi may connection dito. Kaysa may laban din si Il, di lang nagkataon yun tol. Kung saan yung may sakit, dapat kasama yung doktor. Dapat kasama yung doktor. Kung saan yung may sakit, dapat kasama yung doktor. Happy 100k Motus! In-spoil yung mga new breed. Nung nagka-silver plate tong bagong pasok, in-spoon feed. Kasi streamer tong si Jamie. Sanay yan na mag-boost. Magpapakita lang sa live kapag marami na yung views. Baka sabihin ni Pokrito, yan ang magiging komento. Pinagkaiba natin, ako handa sa proseso. Pero gets kita, kung ba't puro self-doubt na yung estilo mo na left field, sa akin na left out. Ikaw na mismo yung nagsabi sa kalaban mong sakit-sakitan. Gumaling ka man ng gumaling, ikay naggagaling-galingan. Ngayon sa'yo nagkataon magtatapos tong scheme. Halo-halo lang ang baon niyang pang bottom tier. Kasi generic ka masyado. Wala tong bagong skill. Sadya yung throat hurts kapag may hard to swallow pill. Kaya masyado bang nadurog? Check yung in reality. Throat hurts? Parang narinig ko na yun sa, di ko alam kung saang liga or kaninong battle, pero parang narinig ko na yung throat hurts na yun. Masyado. Wala tong bagong skill. Sadya yung throat hurts kapag may hard to swallow pill. Kaya masyado bang nadurog? Check yung in reality. Na dito mismo nasa ulo ko, brutality. Balik tayo sa timeline. Ganun lang din kagaya dati. Na mahina mag-deliver yung sayo nakadali. Paikot-ikot lamang din naman yung pangyayari. Sa tuwing lalaban tong si Jamie, cycle lang palagi. Jamie Sight. Kaya sisihin mo si Il. Yung tropa niya is getting pounded. Pero di mo mako-corner yung kalaban mong well-rounded. Kaya ngayon, alam nyo na, sa akin dito uubra. Pag reload ko masamay kalabang matutumba, hindi. Ulit-ulitin pa hanggang madurog na. Sino mas baliw sa battle rap? Napatunayan na sa live to. Nagkamali ka Jamie, di mo kaya pagka-psych ko. Okay, so round 3, no doubt, no? Self-explanatory. Round 3, reload na yon. Maganda sana yung performance ni Jamie sa round 3 kasi nakuha ko yung angas nung yung angas ni Jamie doon sa round 3, lalo na nung gumawa siya ng beat, no, through stamp, 'di ba? Pagpa-jack, ang ganda nun, nagustuhan ko yun, ang angas nung dating nun. Pero after nun puto nawala eh. So sayang kasi naging paangat na sana yung performance niya. Kaso naputol. So sayang. Ang ganda pa naman ng umpisa niya, no? Sabi ko sa inyo, nung naabot ni Jamie yung peak sa round 1, pinutol niya yon, kaya naging kaabang-abang yung rounds 2 and 3 eh. Pero hindi naman niya nako-close or hindi niya na-perform ng maayos yung round 2 kasi sabi ko nga sa inyo na parang nabitin ako doon kasi naghanap ako ng bago, which is hindi
natin nakita. Pagdating sa round 3, blackout. So, sa akin, 8-8-6 ang score. That's 22. 16. 6. So, that's 22. Kay Reload naman, consistent, no? Mali. Kay Reload naman, strongest round niya yung round 1. Yung 2 bumaba. Pagdating sa round 3, nag-choke pa. So, hindi rin ganun ka effective din. Pero, syempre, parehas man sila nag-choke sa round 3, mas malala yung kay Jamie. Kaya, para sa akin, Reload pa rin yun. Nag-choke man si Reload, pero para sa akin, sobrang enough naman yun para makuha niya pa rin yung round 3. Kasi, totally blackout na talaga si, si Jamie or si Jamie. So, ayun, naging pababa yung performance ni Reload. Hindi siya naging consistent dito na malalakas yung bitaw. So, ayun, Reload, bigyan natin ng 8 points or 6. Ay, mali. 8 points or 7. So, 7. Bigyan natin ng 7 si Reload dito. Kasi, para sa akin, yung rounds 2 and 3 ni Reload magkaparehas Kaso, nagkaroon pa siya ng choke dito sa round 3. Kaya, naging pababa yung performance niya. So, ayun. 9-8-7 and that's 24, I think. 8-7-15. Tama, 24. So, 24 to 22. Tama ba ako? Tama. 24 to 22. Round 1, Reload. 2 tabla. Round 3, Reload. So, 24 to 22. Reload. Battle League, Kalayaan 5. Tangin na magingay kayo. Matan, gatherings, reunion. Siyempre, salamat palagi kay paring Jack. Mag-percent, maraming salamat. Pero ang boto ng Urado, 5-0. Magingay para kay Reload. Shoutouts kay Jamie Sykes pala. Solid. Yo, shoutout sa Sai Bros, Nevertheless Music. Check yung mga i-release nila. Street Made Clothing. At syempre sa mga tropa ko, sa Alagad, sa RBL, sa UDC, at kay Anthony Elep na nasa Saudi. At syempre kay Jamie Sykes. Solid nun. Yun. Bitro. Yo friends, binoto ko si Kuya Reload. Round 1, binigay ko yun kay Jamie. Round 2, binigay ko kay Reload. Round 3, sobrang dikit lang. Kung hindi nag-choke sana, sa kanya sana yon. Well, di naman nag-choke si Reload, nag-stutter lang. Pero pinagkaiba nila, nahabol, tapos natapos pa ni Reload. So, pero kung feel ko, kung hindi naman nag-choke yung isa, feel ko magiging dikdikan yung laban. Pwede pang mapunta sa kanya kasi iba talaga yung bigat. Pero, ayun, sa linis, sa dami ng punchline, sa bigat, Reload. Yeah. May parang dalawang paraan para i-judge yung laban. Pwedeng overall judging or per round judging. Pero mas pinili ko yung per round judging dahil sa siguro factor yung round 3 na medyo kumbaga obvious yung dapa talaga ni Jamie Sykes dun sa pangatlong round na yun na crucial siya syempre yes, round 3. Kaya may kumbaga malaking pwedeng epekto na sa paghusga ng buong laban. Pero sa kinalabasan ngayon na binoto ko si Reload, pero mas gusto ko yung yung presentation ni Jamie pati yung flow. Ganon. Pero ang nilamang naman sa laban ni Reload ay yung mas punchline oriented na kumbaga tumatatak. Totoo. Dahil nga per round yung judging na pinili ko, so round 1 mas tumatak talaga yung mga punchlines na ginawa ni Reload. So para sa akin lumamang siya ng gahibla sa totoo yun. Tapos sa round 2 doon kumbaga mas na-exhibit yung ganda nung ginawa ni Jamie Sykes sa second round na yon. Tapos sa third round yun yung pinaka-obvious na may talagang kumbaga presentation na lang. Halata naman talagang dumapa si Jamie doon ng gahibla. Tapos sa usaping angle naman may lamang din si Reload. Siguro sa factor pa ng mga ibang pwedeng nababanggit. Medyo kasi pareha silang nag-uulit ng ibang mga angulo, pero at the same time di naman mali yun kasi maganda yung pagkakagawa nila. Ayun, so binoto ko si Reload sa per round judging. So pero honestly mas trip ko yung ginawa ni Jamie Sykes. So output nun, magandang laban yung nangyari. Pero ayun, regardless kung sino manalo, solid na laban. Yes. Yun, Supremo Unknown ng Wild Child Apparel at Red Jokes Clothing. Yung round 1 binigay ko siya kay Jamie Sykes. Naset niya ng grabe yung round 1. Yung voice niya rin yung
kung paano siya mag-deliver, nakuha niya yung attention ko doon. Hindi nga lang nahabol ni Rayload yung ano na yon, yung round niya na yon. Yung round 2 pareho silang 9. Pareho silang 9. Boy, so tinabla ko yon, same ng intensity. Oh, iba round 2 tabla. Pareho silang 9. Boy, so tinabla ko yun, same ng intensity, same ng ginagawa, same sila nag-wordplay. Then, yun, sa intensity ng round sila. And then round 3, kay Rayload, ang pinanalo, so 1 kay Jamie, 2 Tabla. round 3 kay Paras kami ni Supremo, tinabla yung round 2. Rayload. Ang pinanalo naman ni Rayload dun sa Round nag-choke 3. nga si Yes. Jamie Sykes na hindi niya na nasara ng ayos yung round niya. Nag-choke din naman siya pero kita nyo naman kung paano na hinabol. Kita nyo naman sa video yun. Kaya ayun, punchline count din. Sa overall performance na lang din yung ginudge ko. Tapos sa taste ko din nakuha ni Rayload. Sobrang. Okay. So yun, ang pinakamalaking factor para sa akin yung round 3. Tapos ang pinakadikit nilang round para sa akin yung round 1. Pero kay Blab, binigay ko siya kay Kuya Rayload. Kay Kuya Rayload kasi parang mas nasiksik niya yung angle. Pero si Kuya Rice, ano naman, magaling siya ang galing ng niya kung paano niya ini-structure yung verse niya. So yun. Pero siguro kung hindi siya nag-choke sa round 3, mas mahirap i-judge. Pero yun nga, naging factor din yun. Okay, so yun yung judgment ni Jabo. Okay, so yun, itong umabot tayo ng 51 minutes. So, hindi ko akalain na abot tayo 51 minutes, tol. So, ayun, Rayload versus Jamie Sykes. Naging parehas man kami ni Supremo sa 2 and 3 na tabla tsaka Rayload. Pero yung round nun, binigay niya kay Jamie Then, pero yung mga punto naman na sinasabi ni Supremo na about punchline, haymakers, diba? I think, may mga kaparehas pa rin tayong ano dito. Punto sa pag-judge ng battle na to. So yun, nabawi ni Rayload yung choke, tapos si Jamie naman hindi. Na-close ng maayos ni Rayload yung round 3, si Jamie hindi. Yun, actually round 3 talaga yung naging crucial at naging deciding din para sa akin. Even lamang si Rayload para sa akin sa 1 and 2, pero pinaka naging crucial is round 3 at yun yung pinakamalinaw na naging hatol sa battle na to. So yun, kita-kits tayo sa next na battle review, and syempre Motos pa rin yun, Hero vs 7K. Kita-kits tayo dun mga kumag. Peace out.